Kinukumpirma pa ng mga otoridad kung legit ang mga kumakalat na umano'y messages ng dalawang menor de edad na gunman sa Tacloban shooting. Narito po ang report ni News 5 stringer April Cuesta. Tinawag ni Interior Secretary Junvic Rimulya na first recorded mass shooting sa Pilipinas ang walang habas na pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban, Leyte. 3 ang nasawi habang 20 ang nasugatan. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas umanong may hinahanap na target ang 14 anyos na si alias Nash at ang 15 anyos na si alias Rod. Hindi pa makumpirma sa ngayon kung isa sa mga biktima ang umano'y target. Base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa window. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo si alias Rod alinsunod sa batas, habang si alias Nash exempted muna sa ilalim ng intervention program. Dinala ang dalawa sa Regional Rehabilitation for Youth sa Tanawan, Leyte. Nakipag-ugnayan na ang Tacloban Police sa Western Visayas Anti-Crime Unit para masuri naman ang gadget ng mga sospek. Hindi pa kumpirmadong galing nga sa mga sospek ang ilang screenshots na kumakalat na umano'y usapan ng mga sospek. Muli namang binanggit ni Rimulya na kinakailangan ng amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Lalo na raw kung babasehan ang inisyal na investigasyon ay mas maraming naiputok na bala ngunit absuelto sa batas. I think the age is not important but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya matcha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Bukod sa mas komprehensibong juvenile justice law, inirekomenda rin ni Rimulya ang pag-revisit sa Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Yung nangyari sa Tacloban is nobody's fault except the children's, except the 14-year-old and the 15-year-old, and the owners and registered operator of the firearms. Wala naman may gusto mangyari yan. Hindi pwede sisihin ng pulis kasi ando doon kami sa labas. Sa ngayon kasi, hindi nakasaad sa IRR ng batas na may pananagutan ng may-ari ng baril oras na magamit ito sa krimen. Dapat daw ay may malinaw na responsibilidad at pananagutan ang may-ari ng baril. I believe, dapat kung may baril ka, naka-lock and key at ikaw ang sole responsible person basta nakalisensya sa iyo yung baril din. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang ilang sugatan sa shooting. Meron ding nasa ICU. Oras na magbalik eskwela ang 3 paaralan dito sa Tacloban, isa sa ilalim naman sa orientation ng mga guro kung paano hawakan at gabayan ang mga estudyante sa kanilang pagbalik eskwela. Giit naman ng palasyo, hindi dapat ipagwalang bahala ang nangyari, lalo't mga estudyante ang kasali. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website,
truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa